electric. We are electric. We are electric. We are electric. 1, 2, 3, 4. Let's go. Hindi lang mga buhay at ari-arian ang naibaon sa matinding pagsabog ng Mount Pinatubo. Kasama ring natabunan ng makakapal na abo ang mga pangarap at mithiin ng mga mamamayang biktima nito. Sa likod ng malalaking bundok na ito, nakalilim ang tinaguriang Little Baguio ng Bamban. Sa dapdap na nirahan ang mga pamilyang lubos na nasalanta sa mga abo ng Pinatubo. Tinungo ko ang likuran ng mga kabundukang iyon. Sariwa ang simoy ng hangin. Matatarik ang mga kalsada. Liku-liko ang mga daan. Payapa at tahimik. Sa malaparaisong lugar na ito, nakilala ko ang ilang mga batang yegi. Pinukaw ang aking atensyon ng mga batang ito. Mga batang humuhuli ng maliliit na isda at talangka. Marumi ang sapa. Mabaho ang tubig. Isang imburnal pala ang nakadugtong dito. Hindi ito alintana ng mga bata. Para sa kanila, ang sapang ito ay isang munting palaisdaan. Nagpaantid sa aking damdamin ang buhay ni Neyney. Isa sa mga batang aking nakilala sa sapa. Madaling sabihin, siya'y mapalad dahil nakakatuntong siya sa eskwela. Ngunit sa kabila nito, sa kanyang murang isipan, mulat na si Neyney sa hirap ng buhay. Sa tahanang ito nakatira si Neyney. Masikip. Marupok ang mga dingding. Butas-butas ang bubungan. Sa tabi ng pintong yari sa yero, nag-aabang si Aling Eva. Abala siya sa kanyang pananahi. Isa lamang siya sa libo-libong biktima ng Mount Pinatubo eruption.
maalinsangan sa loob ng bahay. Gatas tigre. Sambit ni Aling Eva. Nang tanungin ko kung ano ang inihanda niya sa tanghaling iyon. Gatas tigre pala ang tawag nila sa kaning binudbura ng asin at sinabawan ng tubig. Matapos mananghalian ni Nene, nakipagkwentuhan ako kay Aling Eva. Ano po yung pakiramdam niyo kapag wala kayong makain? Walang makain yung mga anak niyo? Siyempre, masakit. Oo. Tingari ka, alak ka, mapakad ka rin anak mo. Siyempre, masakit ka daramdaman ha. Uning, siyempre, kaya diyan makanahan naman yung tunang katang patating kung mapakan ka rin anak ko. Di kami na mo kanini. Nalungkot ako sa aking narinig. Kapag po wala kayong trabaho, saan po kayo kumukuha ng pangkain? Minsan kasi yung mga anak ko, minsan nagpapandisal yung isa, tapos yung isa naman, minsan nagbubote din. Kahit pa paano, meron kaming may sasaing. Pag nakaabli lang bote, kaya padisal sa maga. Sa patuloy naming pag-uusap, napag-alaman kong isa din pala si Aling Eva sa nanalig sa The Great Manila Dream. Natapos po ba kayo ng pag-aaral? Hindi. Hanggang pong anong grade yung natapos niyo? Grade 6 lang ako natapos kasi naglayas ako sa amin. Bakit po? Kasi inisip ko naman maganda yung Maynila. Tapos may mga recruiter sa amin na kumukuha sila ng katulong. Inadala nila sa Maynila. Tapos gusto kong sumama. Nagpaalam naman ako sa nanay ko kaya lang hindi niya ako pinayagan. Ang nangyari, nung mahigit 1 linggo na yon, sumama ako, hindi niya alam, naglayas ako. Hindi alam ng nanay kung umalis ako sa bahay. Hinanap po kayo? Oo. Kasi 2 araw na akong nawawala, hinanap nila ako, tapos nagpatulong sila sa mga pulis. Nakita nila ako sa sa patalan ng barko. Tapos nakita ako ng pulis. Kailan hindi na ako sumama. Pinayagan naman ako ng tatay ko. Napunta ako sa Batangas. 1 buwan na ako sa Batangas. Tapos dinala nila ako sa Quezon City. Ano po yung trabaho niyo doon? Yaya.